another video. It's been a long time wala tayong update sa ating S-Loan by Shopee, no? So, matagal na rin kasi na hindi ko talaga siya ginagamit. Almost 3 months na po na hindi ako nag-withdraw dito after ko po ma-paid po ang aking balance or ang aking utang dito sa S-Loan. So, this time nga, no, magkakaroon tayo ng update dito sa aking S-Loan kasi guys, you don't believe this one. So, meron palang pag ganitong update or mga pag ganitong promo pala si S-Loan. So, diba, aware tayo na si S-Loan po ay meron siyang hinihinging admin fee ng 1%. Tapos binabawas na yun sa total loan amount natin, diba? So, hindi natin buong natatanggap si S-Loan offer, diba? Kasi binabawas na nga po yung 1%. Yung 1% lang naman siya ng total loan amount natin. At least kapag paano, no? Malaking bagay yun. So, malaking bagay yun. And then, nakita ko si S-Loan ko, no? So, anyway, so, meron po akong available credit limit po dito na 27,150 pesos for 3 months. Hindi ko siya withdraw. And then, to answer the question na nawawala ba yung offer ni S-Loan kapag hindi ginagamit? So, based sa experience ko is nandito naman siya, hindi naman siya nawala. So, kapag pala hindi mo siya ginagamit, i-share po to sa inyo ha. So, mawiwindang kayo sa update natin dito. So, i-open natin tong S-Loan ko. And then, makikita nyo po dito, meron dito sa baba, notification. Lagay po dito, 100% off admin fee. Grabe, mawi-wave yung admin fee. Kahit 1% lang, yung malaking amount naman, diba? So, malaking amount sa 1% is malaking bagay yun. Anyways, no, kaya ako naka-visit din dito sa S-Loan dahil I plan to withdraw this S-Loan para naman gumalaw-galaw din. Kasi alam nyo, hindi siya nag-i-increase kapag hindi siya ginagamit. So, based sa experience ko, 2 years may gitna akong may S-Loan. So, kapag hindi mo talaga siya ginagamit or wini-withdraw ng buo, hindi talaga siya din mag-i-increase. Tried to withdraw na dito sa S-Loan ng mga hindi ko siya sinagad sa kanyang loan offer like mga 5,000 lang, 3,000 lang hinihingi ko or inuutang ko dito, no? So, hindi talaga siya nag-i-increase. Napakatagal. The time na lagi akong nag-withdraw dito ng full offer talaga. So, doon lang siya umuusa, doon na siya nag-i-increase. Kaya nag-decide ako, withdraw ko siya ngayon. Ang tama, meron tayong panggagamitan, meron tayong pangangailangan. Nagagamitin natin itong ganitong amount. I was surprised din kasi, diba, akalain mo yun, may pang ganitong vouchers ba S-Loan o si Shopee, no? Diba? Buti na lang talaga na-open ko siya. Tamang-tama, napaka-perfect ng timing niya. Valid lang pala siya until October 30 of this month. So, tamang-tama, this month of October din. But anyways, without further ado, click natin itong withdraw loan. And then, nakita nyo po dito sa may baba, no? So, nakalagay dito na meron po tayong voucher nga po na na-avail na 100% off admin fee. And then, makikita nyo na rin po dito yung breakdown po ng payments ko sa admin fee po is 0% na siya or 0 na po talaga. So, imagine ha, ang available credit limit ko na pwede kong maautang po dito is 27,100 pesos po. And then, nakalagay dito yung admin fee na supposed to be is 1% po ng aking loan amount is 271 pesos yun. O, diba? Sayang din naman yun, diba? So, at least buo na natin siyang matatanggap ngayon. So, anyways, ilipat lang natin yung month. 12 months to pay pala to. So, ilipat lang natin yung months. Kahit ilipat-lipat natin tong months to pay niya, no? So, hindi nagbabago yung kanyang admin fee. 0 pa rin. So, kapag sa S-Loan po kasi hindi ko po pinapadagal yung aking utang dito. 3 months to pay lang po talaga ako. Dito kasi standard po yung interest niya na 4.95%. Standard yun. Kahit 6 months mo kukunin, 9 months pa or 12 months pa. So, early payment terms na i-avail natin, the better of course, para hindi lubong-lubo yung ating interest rate dito. But anyways, no, tanggalin natin tong loan protection kasi sayang din to. Meron din kasi siyang portion talaga dito. May fee din kasi siya, pero tanggalin na lang natin. So, tinatanggal ko talaga to para kahit paano, maless siya. Taas tayo. So, ini-edit ko yung aking loan amount po dito. Kasi diba, ang pinakasagad ko talagang offer is 27,150. Dahil hindi siya tumatanggap po ng parang butal po, hindi siya tumatanggap ng mga 50 pesos or other. So, parang pa 100 by 100 yung increment niya lang po. Kaya nga po, nag-automatic din po yung aking loan amount po dito na 27,100 pesos. Anyway, so sa 27,100 pesos, no, so 3 months to pay natin siya in-avail. And then po, ito po yung breakdown po or summary of payments niya po. Yung amount to receive ko po is buo po. 27,100 pesos finally. Nakaranas din tayo ng buong matatanggap yung S-Loan kasi lagi tayong merong bawas dito. So anyway, meron po akong monthly repayment po na 10,374.83 for 3 months to pay. Po ito, kasi nga po meron po siyang monthly interest rate po sa akin na 4.95%. So dahil decided na po ako, click lang po natin tong withdraw now. Ito po, enter lang po natin yung 6-digit pin po natin dito sa Shopee. And then, after that po, so agad-agad, no, na-withdraw na agad yun. Ganun lang siya kabilis. And mapupunta po siya sa ating Shopee
Pay. Back to S loan tayo, and meron po ako available credit limit po na 50 pesos po yung natira kasi hindi siya nawi-withdraw eh. And punta tayo of course sa aking Shopee Pay, no? So, makikita po agad natin dito na pumasok na siya agad-agad talaga. Dito na po siya, 27,100.24 kasi may 0.24 po ako dito na balance kaya nag-add siya. So, all we need to do po, ang ginagawa ko po talaga dito po ako sa send money. Alam mo kung bakit nakabilog-bilog tong naka-colored circle po ang mga icons po dito, no? Sa bank account, add wallet, ang pao yan, send via QR. So, ganyan siya ngayon. Ako po kasi, para wala pong mga additional charges po, ang ginagawa ko po, tinatransfer ko po siya sa aking C-Bank account muna. Kasi kapag kinash out ko po siya from Shopee Pay to C-Bank, wala po yung charge. Kaya dapat may C-Bank account kayo. But anyways, na ipapakita ko rin sa inyo na we-withdraw din po ito directly from Shopee Pay to our GCash account. So, ipapakita ko sa inyo ha. Click lang natin tong other e-wallet. So, kapag ito-direct po natin sa ating GCash account po, meron pong hinihingi si GCash po na charge or admin fee po na 15 pesos sa isang transaction. 27,100 pesos po yung i-withdraw natin. Mag-insufficient siya. Dapat naka-add na doon yung 15 pesos na admin fee. So, mag-a-adjust tayo. Like, 27.85 lang po yung ating i-enter dito para magsakto siyang 27,100 pesos. Ayan. So, as you can see, ganyan siya. And after that po, of course, tuloy-tuloy na siya agad-agad papasok po yan sa GCash account after this transaction. So, kaya hindi ko siya ginagawa, guys, kasi meron nga po siyang charge po na 15 pesos. Kapag sa C-Bank transfer ko siya ginawa, is wala siyang charge. Zero po siya. But you can do this. Walang problema dito. Mag-transfer nga lang po, meron nga lang po siyang binabawas sa 15 pesos. So, what is 15 pesos lang naman, di ba? Pero kasi gusto ko talaga sa C-Bank kasi magta-transfer din kasi ako to other banks and then sa GCash ko. So, marami akong pagta-transferan ba? So, ganun yung ginagawa ko, guys. Kaya balik tayo, no? So, dito tayo sa bank transfer. So, pipiliin ko lang po si C-Bank para ma-cash out ko na siya dito sa Shopee Pay and then mapupunta na siya sa aking C-Bank account. And right after that po, no? So, i-transfer ko na siya successfully. And then, dito po sa aking C-Bank account is pumasok na rin po siya. And then, ita-transfer ko na rin po siya sa ibang bank accounts which is zero po talaga. Free yung kanyang transfer. So, from here sa C-Bank po, so kung i-send ko siya sa aking GCash account din, wala siyang bayad din. Zero din siya. Kaya, yun yung gusto ko po kay C-Bank account ko. And that's all po, no? So, yan yung whole process and update sa withdrawal ko sa S-Loan and then yung update po natin sa admin fee po na 1%. So, yun nga po, no? Nasa limited offer lang po siya. So, i-check nyo yung sa inyo. Baka naman nagre-refresh tong limited offer po nila, no? I-check nyo yung sa inyo. Baka sakali meron din kayo by the month of November na magkaroon din po siya ng ganitong pa-promo. So, iba-iba kasi tayo ng account, guys. Kasi sa case ko, siguro dahil hindi ko nga po wini-withdraw yung aking account or yung aking loan offer dito sa S-Loan. So, kaya may pa-special offer siya. At of course, eto ha, hindi porket na wave natin itong admin fee na ito kasi portion lang naman siya, 1% lang siya, is mangutang na tayo. So, it happens lang na talagang kailangan ko din yung amount na ito. Nga, it doesn't mean na meron tayong ganitong privilege. Nakaka-push din naman talagang mangutang talaga pag ganito nga naman na may limited offer lang siya. So, maingat nyo ka talaga. But again, borrow only what you can afford to handle, of course, kasi utang pa rin po ito. Magiging responsible po tayo. But anyways, i-update ko kayo ha. If ever, of course, na meron ulit tayong bagong update, meron siyang mga patutsada talaga, may pa-voucher siya, may mga pabagong update, improvement siya. So, i-update ko kayo, kaya dapat po nakasubscribe kayo. And click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye!